So for today's video, gagawa po tayo ng data, no? Yung ating solar off-grid. So yung ating setup is dalawa, no? So paulit-ulit po kasi para sa mga hindi pa nakakapanood at nagtatanong po sa atin. So ito po yung status po natin ngayon, no? Yung pang light connection natin is 12.5. Yung pang appliances connection natin is 12.6. Ayan, malinaw po, no? Tapos tignan po natin sa percentage nung battery. So may harvest pa po tayo kahit gabi meron pa tayong 6.6 volts. Kaso hindi na pumapasok yan sa battery kasi mababa na po. 6.6 volts na nga po. So gabi na po. So ibig sabihin halos wala na rin po tayong harvest. 0 ampere na po. Tapos tingnan po 88% po. So yung 88 ang gagamitin lang po natin dyan is 12.0, no? So 50% lang po siya. So dito po is makikita po natin para malaman po natin yung consumption po natin kapag nagamit na po natin yung 12.0 is dito po, no. So 12.6 yung status niya, 88%. Ayan, so yung 12.6 na yan is kailangan maging 12.0 ng alas 8 ng umaga. Ayan, dahil kahit paano, dahil may harvest na ng konti nun, at least makaka-recover po yung ating battery. Pero ngayon is titingnan nga po natin kung ilang oras po ba natin nagagamit yung ating solar na off-grid, no? Kasi may nagtatanong nga po sa akin. So ngayon is nagkabit po tayo ng watt meter. So yung ating watt meter is meron po yan na oras kung ilang oras po natin ginamit. So kapag walang nakaload, hindi po gagana yung watt meter, no? Ayan, so tulad po ng electric pan na to. Ayan. Testing po natin. So, 220 volts. Gamit po natin ng inverter. Ito po. Ayan. Yung gamit natin inverter. 220 volts. So, yung ating inverter is 12 volts, 1000 watts or 1 kilowatt. So, testing po natin yung electric fan. Ayan. Naka-plug in na po. On po natin yung ating electric fan. Ayan. So, nag-on na po. As you can see, ayan, meron siyang ilaw, no? Ayan, gumagana na po yung ilaw niya na kulay blue. So, kapag naka-off po yan, nag-off ka ng load, ayan. So, hihinto po siya, ayan. At hindi po gagana yung ating oras kasi walang supply. Hindi tayo nagko-consumption ng kuryente. So, ibig sabihin, makakagawa tayo ng data na walang daya dahil meron nga po tayong watt meter. So, manood po tayo ng TV. Ayan. Sasaksak po natin yung TV. Ayan. At yung ating TV Plus. Ay, TV Plus pala nasaksak ko. Yung TV Plus na lang. Ayan. Tapos on po natin. Tapos bibigyan ko na lang po kayo ng update, no. Ito po is para sa mga nagtatanong, no, kung worth it nga po ba yung solar off-grid kasi may mga, alam nyo na, may mga hindi naniniwala kasi bagong teknolohiya nga, no. So sa akin, hindi na po to bago, matagal na po sa amin to kasi 10 years na po akong gumagamit ng solar. Ayan. Nagbubuo na tayo ng balita. And tapos balik po tayo dito sa ating watt meter, no? So meron tayong consumption na 32.9 watts. Tapos yung time po natin is 1 minute and 10 seconds. So gawa lang po natin ng data. Ayan, update po tayo sa ating capacity test ng ating solar setup, no? Ayan. Wait po muna natin. Tapos ilipat po natin sa kabila yung ating TV. Doon na tayo sa kwarto manonood. So, check po muna natin yung ating voltage. Ayan. So, yung ating pang appliances connection is 12.3. Yung pang light connection natin is 12.4. Ayan. Tapos, check po natin kung nakailang oras na po tayong nanonood. So, nanonood na po tayo ng 2 hours and 24 minutes. Tapos, yung load po natin is 32.3 watts. Ayan, no. So, yung ating voltage is 220-25. Tapos, ito yung ating loading cut-off, no. Para hanggang pagdamit niya si 11.8 is automatically
mag-off yan dahil may tawag nito, meron siyang supply. So once na nag-cut off yan, babalik, parang ang mangyayari po diyan is babalik po yung 12 volts, kaya ang cut off pa rin po natin is 12 volts. So ngayon naman is ilipat po natin yung ating panonood sa kwarto. So off po natin yung ating TV. Ayan, so wait lang kasi ayaw gumana ng remote. Ayan. Ayan, so Ito ay rated S. ayan. Tapos tanggalin po natin dito. Ayan, so pansin nyo, bumaba yung wattage, no, kasi in-off na po natin. So tanggalin po natin saksakan. Ayan. So nag-off po yung ilaw kasi wala po tayong load. So ngayon naman isaksak po natin yung sa kwarto, no. Ito po yung aking extension sa kwarto. Ayan. Tapos punta po tayo sa kwarto. Ayan. So wala pa pong supply kasi naka-off po doon, no? Naka-extension po tayo. Ayan. Ito yung extension po natin. Tapos punta po tayo dito sa ating kwarto. Ayan, sa aking YouTube studio. Tapos isaksak po natin yung supply po natin. Ito. Ayan. Ayan yung ating supply. Tapos balik po tayo dito. Ayan. Ayan. So dito na po tayo manonood ng TV. Tapos check po natin. So ito po yung ating pan-dim light. Ayan. So yung paggawa po natin ng dim light is may purpose po yan kung bakit tayo nagkakabit niyan, para pagdating na ng gabi is mas nagle-less consumption po tayo kasi ang ginagamit po natin is battery lang po, no? Ayan. So yung ating wattage naman kanina is po 32, ngayon is 22.3 watts. So mag-update po ulit tayo. And so series na lang po yung ating pag-upload nito para at least is wag masyadong humaba yung ating video.